Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Lagpas kalahati ang lamang ni Tanggol. Kaunti na lang ang mga papasok na boto kaya wala ng pag-asang manalo si Miguelito. Nasa kamay nila Lucio ang kapalaran ng mga gerero. Kapag magtagumpay sila Lucio na baliktarin ang boto ni Tanggol at Miguelito ay panalo ang mga gerero. Utos sa kanila ni Roberto na pakialaman ang mga boto. Baliktarin ito para lumabas ang boto ni Tanggol ay kay Miguelito pala. Pagkatapos mawala ng kuryente ay lalabas ang resulta na tila nagkapalit ng boto si Tanggol at Miguelito. Si Miguelito na ang napakalaki ng lamang. Ngunit hindi magtatagumpay sila Lucio dahil wala sa kanila ang may alam para pakialaman ang machine dahil digital ito at hindi na mababago pa kahit mawala ng kuryente. Sa pagbabalik ng kuryente ay umaasa si Roberto na panalo na sila. Pero madidismaya lang sila dahil ganun pa rin ang score. Si Tanggol pa rin ang panalo. Samantala, nagdiriwang na ang mga Montenegro. Proud na proud ang lahat kay Tanggol. Pati si Ramon ay masayang masaya. Pero may bumabagabag sa isip ni Ramon. Ito ay kung magiging kalaban o magiging kakampi niya ba si Tanggol kapag nakaupo na ito. Sa unang araw ng pag-upo ni Tanggol ay magpapalit siya ng mga empleyado sa City Hall. Papalibutan ni Tanggol ang kanyang opisina ng mga mapagkakatiwalaang mga tao. Bibigyan niya ng trabaho ang pamilya Benito. Maglalagay si Tanggol ng mapagkakatiwalaang colonel sa Inleya bilang pamalit kay Colonel Romero. Samantala, usap-usapan ang pagpasok ni Baron Geisler sa eksena. Ano kaya ang kanyang magiging papel? Malamang ay siya ang ipapalit kay Colonel Romero. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!